Good morning, pastors. Welcome po sa atin pong session ng Equippers MID 201. It means Management Intentional Discipleship. And a reminder po sa bawat isa, congratulations also for finishing yung ating pong SID, that's the 101, yung ating pong 102 EID. And this time po, we're going to proceed sa ating pong next level. Please make way to prepare your Bible, notebook, and pen for us to write down everything. Always be reminded na hindi lahat ng bagay na alala natin. So malaking tulong po yan that we make way to record everything. Okay? At maganda ho na meron po tayong exclusive na notebook para po sa ating po mga session. Again, there are three things na lagi natin binabalikan dito po sa ating pong process. Okay? Yung ating pong tinatawag na indeed, we are a disciple, we are a person of discipline, and we are under a discipleship equippers process. So ito pong 3D na to ay tinatawag po nating 3 important process po ng ating pong growth. Okay? Pagka ito po ay naintindihan natin yung ating pong status, yung ating pong position at yung ating pong process, mas nagiging mas madali po yung ating pong mga ginagawa. In Ephesians chapter 4 verse 11 to 12, the Bible says that gift Christ gave to the church, the apostle, prophet, evangelist, pastors, and teacher. They were given the responsibility that is to equip God's people to do the work, to build up the church, the body of Christ. So 3 words yung ating pong binibigyan ng emphasis po dyan, that indeed we are a gift. Second, that God has given us the responsibility. And the last part is we are called to become an equipper. And the only thing that will give, that will benefit ng ating pong mga ginagawa is definitely po is the body of Christ. Okay? Yung ating pong local church is part of the body of Christ. So it is a good thing na makita natin na yung ating mga ginagawa, ang makikinabang po talaga nito ay yung buong katawan ni Kristo. So I pray na habang tayo po ay lumalago sa ating pong pag-aaral, your intention is ma-share po natin sa body yung ating pong mga learnings at hindi lang po nakikinabang yung ating pong local church. Now, the word equip simply means, o meron po siyang synonyms, no? It simply means to prepare, to activate, militarize, mobilize, and educate. So, if I'm going to ask you, dyan po sa mga synonyms niyan, ano yung pinaka mas gusto mo? Okay, so gusto ko pong ilagay sa inyong notebook, okay, para may idea po tayo kung ano po yung pinaka bagay na gusto niyo po diyan. Okay, now sa akin po personally, ang pinaka gusto ko po diyan ay yung sa itapong to educate. Ay malaking bagay po yan na ating pong trabaho that we always make way to educate the people under our care. Tandaan po natin, knowledge is the antidote, okay, to ignorance. Kapag ang tao po natin ay kakapusin sa kanila pong mga alam, ay ang may kasalanan po talaga niyan tayo kasi tayo yung nagpapasa. So pag tayo po ay kapos sa kaalaman, yung ating pong mga tuturuang mga disciple ay kakapusin din po sila. And definitely, mangyayari po yung sinasabi po sa Biblia that my people perish because of lack of knowledge. And I tell you, we don't want it to happen. So this time po, pag-uusapan natin yung ating pong first topic sa ating pong MID. Ano po yan? Pag-usapan po natin yung ating pong management. Now, we are going to talk about the history of biblical management. Malaking tulong sa atin, na makita natin ano ba yung history, paano ba ito nagsimula. Now, I have tried to talk to a lot of pastors about the history ng function ng mga pastor. Okay, some pastor, they give an opinion. Pag sinabi po natin opinion, sounds like biblical but not scriptural. Okay, some of them, they give na ang unang function or calling natin ay tayo daw po ay nasa shepherding area. Some, naniniwala po sila na tayo po ay nasa leadership area. But if you're going to study the entire Bible, especially from the very beginning that is written in the book of Genesis, makikita natin na ang unang-unang function, right, task na binigay sa atin ng Lord is not to become a shepherd, neither to become a leader, but to become a steward or a manager. So yan po yung ating pong pag-uusapan, yung history behind. It is written in Genesis chapter 2, verses 4 to 5. The Bible says, when the Lord God made the earth, no wild plants nor grains were growing on the earth, for the Lord God had not sent rain on the earth, and there was no man to work the ground. So dito makikita natin, binigyan natin ng emphasis yung sa itapong work. Alam niyo po ba, yung work is very important po sa Bible. So ano ba ang bagay na sinasabi ng Biblia about the word work? So meron lang po tayong mga question na pag-uusapan sandali. Number 1 is,
why is there no plants growing? So bakit nga ba walang halaman na tumutubo? So ang sagot po, definitely po, nasa Bible po yan. Because there is no rain. Diba? Wala pong ulan na binibigay ang Panginoon. So another question na dapat po natin makita ay, why is there no rain for the plants to grow? Ay, dapat po makita rin po natin yan. Kung walang halaman, automatic po yan, meron po yan effect na tinatawag natin. Kasi noong time po ng Biblia, ay hindi pa nagpapaulan ang Diyos. Okay? Para basain o bigyan ng hamog yung lupa. Kasi pagka ginawa niya po yun, uusbong agad ng mga halaman. Ay, at automatic po, no, even po yung mga lupa, magkakaroon po yan ng mga damo. So, sagutin po natin to sandali. Why is there no rain for the plants to grow? Okay? Simply because there is no man to work. So, ang main issue behind kung bakit walang halaman dahil wala pa pong ulan. Bakit hindi nagpapadala ang Lord ng ulan? Simple yan. Kasi wala pa pong tao na magtatrabaho during that time. Meaning, walang mag-aasikaso ng mga halaman at ng lupain na ihahanda ng Panginoon. So again, the question is, why? Bakit nga ba? So we have a lot of questions na tinatanong. At alam nyo, maganda po ito na nakikita natin for us to understand everything. Pagka ito po ay naintindihan natin, we will become knowledgeable. Because God hates waste. It is written in Mark chapter 6 verse 43. Dahil ayaw ng Panginoon na nagsasayang, hindi niya po pinayagan na magbigay muna ng ulan. Bakit? Kasi wala pa pong tao na mag-aalaga ng lupain o ng mga halaman ng usbong. At kaya hindi po yung pinahintulutan ng Panginoon kasi kung magbibigay na siya ng ulan, yung lupa ay mag-uusbong po yan ng mga halaman, damo, etc. At magkakaroon po yan ng bunga at masasayang yung bunga. And be reminded that God hates waste. Ayaw niya po na tayo po ay nag-aaksaya. Genesis chapter 2 verse 5, the Bible says, there was no man to work the ground. So since wala pa pong tao during that time, wala pa pong tao na binigay ang Lord at that time. Tandaan niyo po, no? From day 1 of creation up to day 5, pinipera muna ng Lord lahat ng bagay. Langit at lupa, liwanag at dilim, tubig, isda, mga hayop na gumagapang, lumilipad. And on the 6th, nung time po na na-prepare na po lahat ng mga bagay, on the 6th day, dun lang po kinreate na Lord ang tao. Kaya makikita natin, when God created human being, siniguro ng Panginoon that everything is already provided. Kaya alam nyo, dito natin makikita yung tinatawag natin, the Lord provides. Ay, alam nyo, dito sa church, pagka ako po ay nagkakasal, yan ang isa sa mga binibigyan ko ng emphasis. Diba? Dapat bago ka mag-asawa, dapat ay na-prepare mo na yung needs ng babae kasi uuwi lang naman yan doon sa bahay po ng lalaki. Okay? So let us continue. Okay? God's primary assignment to man is to become a manager of all the resources that was being entrusted to us. So ito yung unang-unang primary assignment na binigay sa atin ng Panginoon. At dapat maitanim to sa ating kaisipan na tayo po ay katiwala. Even ikaw or ako bilang isang pastor, hindi natin pag-aari ang simbahan. That's why, hindi natin pa pwedeng pigilan ang mga taong gustong pumasok dito. Minsan may nagsabi sa akin na isang pastor, Pastor, okay lang ba na yung mga nagpapasaway ng mga believer sa loob ng church, yung bang iniwan kami sa ere, sinaktan kami, okay lang ba na wag na namin tanggapin? Alam nyo, simple lang po yan. Kung ikaw ang may-ari ng simbahan, mayroon kang karapatan na wag silang tanggapin. Pero, kung alam mo na ikaw ay katiwala at hindi mo pag-aari ang simbahan, you have no choice but to accept them. Kahit na ikaw ay sinaktan nila. Okay? Now, God's divine strategy for man is to dominate earth through work. So, we keep on repeating the word work, and it was being mentioned even in the book of the Bible, in the Bible. So, napaka-importante na makita natin, ano ba tong work na binabanggit po dito? Now, sa Biblia na binabasa po natin, mababasa niyo po yung salitang work. It is equivalent to the word manage. Same po yan. Sa Hebrew word, ang salita pong work at ang salita pong manage ay meron po siyang same na Hebrew word. At ang salita po niyan ay ergon. So napakagandang salita po, it means ergon. Naalala ko po one time, meron po kami isang disciple dito, he was asking kung ano ang magandang ipangalan do sa kanya pong negosyo. And I give an advice. Sabi ko, bakit hindi mo subukan gamitin yung salitang ergon?
At alam nyo, natuwa po siya. No? So meron po siyang isang business na ang pangalan po ay Ergon. I mean, it means to work. It talks about the manpower. So, nakita po natin yung salitang work at yung salita pong manage ay equal. At ang Hebrew word po nila both ay yung salita pong ergon. Now, there are three main function ng pastor na lagi natin binabalikan. Number one is what we call the shepherding. It talks about motivational. Number three ay yung tinatawag natin leadership. It talks about the instruction na. Now, ang emphasis po natin dito po sa equippers ay yung number 2. Ay, yan po yung tinatawag po natin management. Now, sa management po, it is equal or we can compare it po sa tinatawag natin na bridge. Siya po yung nagbibigay po ng tulay from shepherding papunta pong leadership. Now, I have known a lot of pastor na minamaster na mabuti yung kailan pong pag-shepherd. Ginagalingan yung kailan pong mga sermon, pag-aalaga sa mga tao, etc. And they wanted to transition to become a great leader. Pero tandaan nyo po ito, no? Okay? Ay, the more tayong malapit sa tao, mas maliit ang ating pong nasasakupan. Kahit saan po kayo magpunta, nangyayari po yan. Sa leadership, hindi po guarantee na kapag tayo ay leader, ay kaya natin makapagpalago ng simbahan. Although, malaki ang factor ng leadership. Kahit saan po kayo pumunta, especially po sa mundo, ang mas pinakikinabangan po ay management. At nakakalungkot, no, sa mga Bible school, halos hindi pinag-uusapan po yan. And even sa mga pastor, hindi po pinag-uusapan masyado ang management. Why? Kasi nga po, it talks about numbers. And a lot of people, if they hate math, they will hate management. Pero crucial po ito, dapat maintindihan po natin yan. Okay? Now, dito po sa ating pong management, sinasagot po nito yung ating pong tanong na how to do things o yung tinatawag po nating mechanics. So pag tayo po ay nag-in-expertise natin yung ating pong management skill, madali natin masagot yung how to do kasi mas detailed po yan. Mas naintindihan po natin yung mechanics. Alam natin kung paano gagawin yung mga bagay-bagay. Hindi lamang tayo nag-uutos basta-basta, kundi tayo mismo ay dumaan tayo sa mismong proseso. For example po, no, dito po sa church, meron kaming office or admin. Sa admin po namin, iba-iba po yung mga department po yan. Lahat po yan, bago po yan nabuo at kumuha po ng mga full-time staff, lahat po yan ay pinagdaanan ko. Ay, at paano ko po yan ginawa? Ay, ganito po siya. Habang tumatagal, naghahanap ako ng mga bagay na bagong gagawin. The problem, hindi ka makakagawa ng mga bagay na bago kasi meron kang existing na ginagawa. So the only way para makagawa ng bago na bagay, kailangan nyo pong mag-hire ng mga tao at ipasa sa kanila yung load. Okay? Pagka nagawa natin yung automatic, madali po natin magagawa yung mga bagay na gusto natin na umpisahan. Meaning ay wala na pong masyadong mga abala. Then, kailangan lang po natin makapag-produce uli para mapalakas po natin yung ating pong administrative side. Okay? Now, ano ang pagkakaiba po ng work versus job? Okay? Importante po ito. Okay? Yung job is very simple. Specific task that a person performs for payment. So pag sinabi po nating job, actually po sa Tagalog kasi, ang work at ang job, parang parehas po siya ng meaning, trabaho. Pero pag inintindi niyo pong mabuti yung Tagalog version sa dictionary, magkaiba po ang work at job. Ulitin ko po, no? Commonly, pag pinag-uusapan po yung salitang work, ang nasa isipan po natin ay job. Meaning, ano ang trabaho. Pero pag sinabi po natin work, ay hindi po talaga yung trabaho. Ay ang meaning po niya sa Tagalog ay bagay na ginagawa. Pag sinabi po natin job, yan po yung trabaho. Okay? Now, ano naman po yung work? Ito po yan. Activities that a person engaged to fulfill of a life purpose. So dito pala madi-differentiate po natin yung difference ng work versus job. Another thing. Okay? Job is to do something. Gagawin po natin yung isang bagay. Pag sinabi po natin work, it is to become something, meaning magiging. Okay? Magkaiba po to. Yung isa ay meron kang ginagawa, that is your job. Pag sinabi po natin work, ito naman po yung magiging ikaw. Okay? Meaning ito yung original na plano ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Okay? Another thing. Job, talks about you are paid to do. So pag meron kang pong job, binabayaran ka doon sa bagay, okay, na pinagtatrabahuhan mo. Pag sinabi naman po natin work, ito naman po yan. You were born to do things. For example, no,
Ay, some pastor, they think na ang pagpapastor po ay job. Some pastor, they think na ang kanya pong pagpapastor po ay work. So, ilagay nyo nga po sa ating pong mga notebook or comment section. Para sa iyo, ano ba ang pagpapastor? Is it a job or is it a work? Okay? Para po mas klaro po sa atin. Ay, mamaya po, mas masasagot po natin yan. Answer prayer is regulated on your capacity to manage. Alam nyo, kahit anong gawin natin na mag-pray, I have seen a lot of pastors, yung iba nga pumupunta pa ng Korea, they really pray hard to ask God na bigyan po sila ng pagkakataon na makapunta ng Korea. Bakit? Kasi especially ng mga year 2000 or 90s, pag pumunta ka ng Korea, ay some Filipino pastor, they have this thinking na pag pumunta ka ng Korea, ay sasagutin ng Lord yung prayer mo, which is not true. Ay, kasi kahit sa sarili nating bansa, pwede tayong sagutin ng Diyos. Ang pagkakaiba po ng mga Koreano sa mga Pilipino, ito, yung reality, ay mataas po ang disiplina nila. Ay, tandaan niyo po yan, ha? Mataas ang kailan pong disiplina sa lahat ng aspeto, hindi lang po yan sikreto ng prayer. Kasi kung ang tingin natin, ang pagpapalago ng simbahan ay resulta ng prayer life, lumalabas, mas pinakinggan pala ng Diyos yung mga kulto. Ay, at tayo po mga evangelical, hindi tayo pinakikinggan. Ay, and definitely po, no, that is a wrong mindset and a wrong concept. Dapat natin makita po to, ulitin ko, that answer prayer is regulated on your capacity to manage things. Binibigay ng Diyos ang isang bagay, depende sa kakayahan mo. Hindi niya binibigay yan, depende kung paano ka nagpe-pray. Okay? Because God will never give you what you pray for, only what you can manage. Ang mapagkatiwalaan po sa maliit na bagay, bibigyan tayo ng opportunity na mapagkatiwalaan tayo sa mas malalaking bagay. Hindi mo pwede sabihin sa Panginoon na, Lord, bigyan niyo po ako ng malaki. Ang gagawin palagi sa atin ng Diyos, simple lang, bibigyan ka niya ng maliit na bagay. Pag kaya mong i-handle ang maliit na bagay, daragdagan niya yan hanggang makita mo palaki ng palaki. Ay, halimbawa, kung ikaw ay sumusweldo ng 10,000 at hindi mo kayang mag 1:1, that's 10% ng tithes, 10% of the offering, ay bakit ka na bibigyan ng 100,000? Kasi yung 10,000 na 1:1, that is only 2,000. Eh kung bibigyan ka ng 100,000, that is 20,000. Malalaki yan at mabibigatan ka. And I tell you, baka mag-backslide ka. And I have known a lot of pastors, ay even sa tithes pa lang, nag-i-struggle na. Mga pastor po yan. Kaya nga, never try to ask God na bigyan kayo ng malaki. Isa sa natutunan ko sa pastor ko before is this, okay? Wag na wag kang hihingi ng bagay na malaki. Ang hihingi mo palagi ay yung mga bagay na maliliit at hingi mo na ikaw ay turuan ng Diyos na mapagkatiwalaan. Pag ikaw ay napagkatiwalaan, sunod-sunod niyang ibibigay ng Lord sa iyo yung mga bagay na sa iyo ay malaki, pero sa harapan ng Diyos, still, maliit pa rin po yan. Naalala ko po sabi ng isang pastor ko dati, ay sabi niya, tuwing tumatanggap ka ng mga bagay, wag na wag mong titignan na tumanggap ka ng malaki. Ang lagi mong titignan, maliit lang yung binigay sa iyo ng Diyos. Bakit? Kasi pagka tinignan mo na yung isang bagay na tinanggap mo ay malaki, huli mo na yan. Samantala kung ang titignan mo ay yung tinanggap mo ay bagay na maliit, meaning yan po ay masusundan at meron pang ipibigay sa atin ng Panginoon. Okay, so ano po ang backup scripture natin dyan? It is written in Matthew chapter 25, verse 23. Well done, my good and faithful servant, you have been faithful in handling this small amount. So now I will give you many more responsibilities. Let's celebrate together. Napansin niyo po ba, no? Ginamit dito yung salita pong I will give you many more responsibilities. Why? Because when we talk about promotion, it talks about more responsibilities. The more kang binibigyan, the more na lumalaki po yung atang sa ating pong balikat. Right? The more na tumataas ang rango, the more na tumataas yung ating pong responsibility. Ang paglago ng simbahan ay hindi po yan mas lalo kang magiging relax. Ay bumibigat po ang responsibility. Minsan may nakausap ako isang pastor, no? And marami siyang reklamo doon sa kanya pong mga tao. And I was asking him, ilan ba yung tao mo? Sabi niya, pastor, mayroon akong 20 na tao. At alam niyo, ang sakit sa ulo. Sabi ko sa kanya, so, hindi ka bibigyan ng Lord ng 50. And he asked me, bakit po hindi ako bibigyan ng Lord ng 50? Simple lang po yan. Ay, kung yung 20 lang, puro ka na reklamo, pag binigyan ka ng 50 katao, baka atakihin ka na agad sa puso.
Tandaan niyo po to. Mas dumadami ang tao, mas lumalaki po ang responsibilidad. For example, nung ako po ay nagsisimula magpastor, we started sa squatter. Walang kuryente binabayaran, tubig at rentang binabayaran, walang full-time worker. As in totally wala. Lahat free. Nung may nakita po ko ng isang pastor na meron po siyang magandang area, ay asked the pastor. Sabi ko, paano mo nabayaran? Ay, at alam nyo, no, binigyan niya ako ng mga ilang insight. At isa sa mga pinintindi sa akin, ito, mag-isip ka pag humingi ka sa Diyos. Kasi anything na ibibigay ng Lord sa iyo, pwede niyang ibigay, pero tandaan mo to, ready ka ba sa responsibility? So, ikaw na nakikinig sa akin, ready ka ba sa responsibility? Ay, if you are going to ask God na bigyan ka ng building, ay ano gusto mo? Upa o sarili? Ay pag upa, gagastos ka. Magkano ang monthly? Ay bago po nag-pandemic, ay meron po kaming kinukuha dyan po sa may Paranaque, sa may Cabias na. Dalawa po yung binabayaran namin dyan. Almost 300,000 yung akin pong monthly. Ay hindi po biro po yun. Ay, so if you're going to ask God na bigyan ka ng malaking lugar, ito yung tanong ko. Ready ka bang magbayad ng renta malaki? Pangalawa, mas malaki ang lugar, mas malaki ang kuryenteng babayaran. Pangatlo, magbabayad ka ng malaking monthly sa tubig. Okay? Pang-apat, kailangan mo ng internet connection. Pang-lima, kailangan nyo po ng maintenance. Bakit? Kailangan mo i-maintain yung lugar. So makikita nyo po, no, yung aming pong operational, kay at that time, almost 500,000. Okay? So if you're going to ask God for a bigger place, ito yung tanong ko, kaya ba ng faith mo? Kasi baka mamaya yung maliit pa lang ay puro ka na reklamo. Isang bagay na natutunan ko sa mga naging mentor ko ito ay is never po silang narinig na sila po ay nagrereklamo pagdating po sa gastos. Ay nandun po yung kailan pong pagiging cautious ay pagdating po sa mga gastusin, ina-analyze, pinag-iisipan, pero never ako nakarinig sa kanila ng mga reklamo. Isa sa natutunan ko sa mentor ko, pagdating doon sa pagpapalago po ng mga facilities is this, dapat hindi ka takot gumastos. At dapat, kaya ng pananampalataya mo, maniwala na ang Diyos ay magpo-provide. Ay, Matthew chapter 25 verse 29. To those who use well what they are given, God said, ay even more will be given. So yung tao pala na pagkakatiwalaan, sabi ng Biblia, mas bibigyan pa, and they will have an abundance. Okay? But from those who do nothing, even what little they have will be taken away. Kaya alam niyo po, kapag ang isang pastor ay walang ginagawa, tandaan niyo po ito sabi ng Biblia, but from those who do nothing, okay? Who do nothing, it talks about the work. Tandaan niyo po ang difference po ng work at saka ng job. Okay? Ang work, it talks about doing something or becoming something. Meaning, meron kang talagang ginagawa. Kahit samantalang yung job po, meron kang trabaho. Ang trabaho, limitado. Usually, 8 hours. Pag sinabi po natin work, lagpas sa 8 oras. That's why sabi po ng Biblia rito, but from those who do nothing, even what little they have will be taken away. No wonder kung bakit marami po mga pastor ay maliit ang simbahan, hindi mapalago. Bakit to? Walang ginagawa. Naniniwala tayo na ang pagpapastor is part of the fivefold ministry. At ito pong fivefold ministry na to, ito po ay tinatawag nating office. Ito yung tanong, bakit wala kang office? Dapat meron kang opisina. Dapat meron kang lamesa, meron kang upuan, may papel, umuupo ka ng 8 oras, nag-iisip ka, nagpaplano ka, pinipiga mo yung isipan mo sa pagpaplano. Bakit? Balikan po natin yung scripture. Even more will be given, God said, and they will have an abundance. Sino po yan? To those who use what they are given. Kapag ginagamit. Okay? Kanina, meron po kong kachat na isang pastor, actually, dalawa sila, pastor, at sabi ko, ito, pastor, no, every time na may natututunan kayo, dapat mabilis ang application. Bakit? Pag pinatagal natin ang application ng isang bagay na natutunan natin, yung momentum po natin bumabaksak. Ikaw ba mismo, naka-experience ka na, no? Meron kang isang bagay na napakinggan. Hindi mo sinulat, nakalimutan mo na, at ang iniisip mo ito, nasa dulo ng dila. Ito po ang issue. Wala yan sa dulo ng dila mo. Dapat sinulat mo. Ay, anything na hindi mo sinusulat, hindi mo maaalala. Kaya importante na lahat ng mga bagay na pinaplano po natin ay meron po tayong opisina,
Meron po tayong lamesa, may upuan, nagsusulat po tayo, may kalendaryo. Ay, hindi nyo kailangan ng kwarto na may aircon at maganda. Magsimula muna kayo sa isang opisina na maliit. Naalala ko nung nagsisimula po yung church po namin before, ay yung mga computer po namin pinapalo kasi nag-green. So para mag-back to normal. Yung aking pong table dati ay yung pong tinutupi na binebenta sa kalsada. Yung aming pong mga upuan ay mga monoblocks lang. Ngayon, God has blessed us. Bakit? Napagkatuwalaan kami sa mga maliliit. At ngayon, unti-unti, ay God is blessing us na magkaroon kami ng mas maayos na opisina. And lately, may mga ilang po tayo mga pastor na nakita ko ngayon na nagkakaroon ng malaking improvement yung kalapong mismong mga opisina. Everything started small before it become bigger. Lahat ng bagay nagsisimula sa maliit at magtatapos po yan ng malaki. Kung, una, hindi tayo nagre-reklamo. Pangalawa, tayo po ay napagkakatiwalaan. You need to prepare yourself. Okay? Minsan po may nagtanong sa akin nito ng isang pastor. Okay? Ano pastor yung natutunan mo in 23 years of pastoring a church? Okay? Simple lang po. No? Isa sa mga natutunan ko sa management ito, okay? Na I need to produce jobs. Isa sa trabaho ng isang pastor ay dapat makapag-produce po kayo ng trabaho. Be reminded na ang Malaki chapter 3 verse 10, okay, yung tithes po na binibigay po doon ay ginagamit po ng pondo ay para masustentuhan yung mga nagtatrabaho po sa loob po ng simbahan. So dapat ang mentality mo bilang isang pastor ay makapag-produce ka ng trabaho sa loob ng simbahan. Hindi pa pwedeng puro volunteer at hindi pa pwedeng puro workers. You need to produce a staff. Now, ano po ba yung staff? Tungkod. Yan po yung mga tumutulong po sa atin. And we really need to pay them. Sa Old Testament, mapapansin niyo po yan, meron dalawang klase na naglilingkod po sa loob ng simbahan. Yung tinatawag natin priest at yung tinatawag po natin mga Levites. Even in the New Testament ay binakapan po yan ni Paul. Ay, na yung manggagawa ay niyarapat po sa kalapang kaupahan. Meaning, they need to be paid. At hindi yan pa pwede na ang basis natin sa kanila ay allowances lang o yung magkano lang yung gusto natin. Why? Kasi hindi yan bubuhay ng pamilya. So, ang tanong ko, ikaw ba bilang isang pastor ay handa ka ba na planuhin ang iyong simbahan na makapag-produce kayo ng mga trabaho? Kasi kung yan ay magagawa mo, ready ka na pang malakihan. Okay? Now, two scriptures. 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Now, a person is put in charge as a manager must be faithful. So dito, ginamit po yung salita pong manager at kailangan daw po maging faithful sila. Another scripture, Titus chapter 1 verse 7. A church leader is a manager of God's household. He must live a blameless life. So dito na, makikita natin, ginamit po yung salita pong manager. Okay? Magkaibang verse. Gaano ka-importante po ito? Alam niyo po ba no, na mas marami ang mention ng salita pong steward o manager compare po sa salita pong shepherding and compare sa salita pong leadership. Okay? Pumunta po kayo sa mga kumpanya. Ang nagpapalago ng mga kumpanya is the manager, not the leader. Okay? Actually po na very thin ang line ng manager at saka ng leader. Kaya lang, marami kasi mga tao, ang mentality nila, gusto agad nila maging leader without even thinking about numbers. When we talk about management, it involves three things. Number one, people management. Number two, financial management. And number three, tatawag po natin priority or time management. Yung tatlo na yan, hindi nyo pa pwedeng i-separate. Okay, now, let us talk about the biblical qualification ng mga bagay na atin pong ginagawa. Based on 1 Timothy chapter 3, verses 1 to 15. Okay? Ano po sabi po ng Bible? For if a man cannot manage his own household, how can he take care of God's family? So kung gusto mo po pamunuan ang simbahan, tandaan nyo iba't ibang klase ng tao yan, iba't ibang klase ng mga ugali. Mahihirapan ka kung yung sarili mong tahanan, hindi mo kaya. Imagine, gusto mo maging pastor, pero yung asawa mo hindi mo mapasunod. Yung anak, okay lang yan. Sa Bible, maraming mga lingkod ng Diyos, okay, na yung kailan po mga anak ay mga pasaway. Pero ibang usapan kapag yung asawa mo hindi mo mapasunod. Ibang usapan yan. And I have known a lot of pastor na tumutulong sa body of Christ. Ang nakakalungkot, no, yung mga tinuturuan, hindi mo lang sila nagtatanong or hinahanap, nasaan kaya yung asawa ng pastor na to? Ay parang natutuwa lang sila na itong tao na pastor
ay marami siyang alam at magaling siya sa kanyang mga bagay na tinuturo. Pero hindi nila inaalam kamusta kaya siya sa sarili niyang tahanan. Siya ba ay sinusunod ng kanyang pang-asawa? Right? Wala pong perpektong pagsasama. Even kami mag-asawa, ay 23 years na po akong kasal. Sa loob po ng 23 years ay hindi perpekto yung ayon pong pagsasama. Pero I make way na ang asawa ko ay nakikinig sa akin. I make way, right, na yung asawa ko po ay dito nag-church sa sarili po naming simbahan. Bakit to? Because it is one of the most important qualification. Again, let us read. For if a man cannot manage his own household, how can he take care of God's church or family? Bakit to? Kasi importante po yan. The church is also considered as a family, not an organization. Verse 7, Titus chapter 1, verse 7 and 8. A church leader is a manager of God's household. So he must live a blameless life. I must live wisely and and be just. He must live a devout and a disciplined life. So nakita po natin yung mga qualification na pagka ikaw daw po ay tinawag na isang pinuno. Okay? Sabi po ng Biblia, a church leader is a manager. Ang isa daw pong pinuno ay isa daw pong katiwala. So walang binanggit dyan na a church leader is, wala. Ang sinabi po ng Bible, a church leader is a manager. Hindi niya binabanggit a church leader is a leader. If you are using a King James Version, ay ang salita pong leader ay equivalent po yan sa salita pong bishop. In other words, ang salitang leader at ang salitang bishop is not a title. It is a function. Sad to say, sa mga religious, ay ginamit na po yan as a title. Okay? At nakakalungkot nung minsan sa loob po ng simbahan, pag hindi nare-recognize ang isang tao bilang isang leader, ay hindi sila nagka-function at sumasama ang loob nila. Pero sa Biblia, wala pong may title na leader. Right? At wala pong may title na bishop. Why? Because it is not a title, it is all about the function. You are an effective manager when you improve, right, and add value to everything that comes into your hands. So, nagiging epektibo raw po tayong manager o katiwala kapag ka nag-i-improve at nagdadagdag po tayo ng value sa isang bagay. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Example, kung meron po kayong mga tao na dinidisciple po natin, dapat, the more silang dumidikit sa atin, ay pagaling po sila ng pagaling. Pataas ng pataas yung value po nila. Okay? Natuturuan po natin sila mag-improve. Sa Bible, makikita po natin yan, there are a lot of people na nung time na nagsisimula pa lang ay wala pa silang napatunayan. Pero kakadikit po nila doon sa mga man and women of God, nagkakaroon po ng added value. Meaning, tumataas po yung quality. For example, si Lot. Nagsimula lang po si Lot na assistant ng kanya pong uncle. Pero dumating po yung time in the book of Genesis na yung kanya pong property ay nagpantay. Another person ay si Elisha. Kung siya po ay sumusunod po kay Elijah. During that time, hindi pa po siya propeta. Pero nung kakasunod po niya, dumating po yung time that he was being promoted to become a prophet. And he experienced a double portion ng bagay na ginagawa nung kanya pong propeta na si Elijah. Ay, at dumating po yung time, mas matindi pa po yung mga bagay na ginawa ng Lord sa pamamagitan ng buhay niya. So ito yung tanong ko, nakikita mo ba yung sarili mo na anytime na may mga taong dumidikit at sumasama sa iyo, yung buhay nila ay paganda ng paganda, pa-improve ng pa-improve. Right? Ganito po yan. Ano ang mas magandang tignan? Sasabihin sa iyo ng disciple mo na, alam mo, ay sasabihin ng disciple mo sa ibang tao, alam mo, magmula nang dumikit ako dyan kay pastor, ay umangat ang buhay ko. Or, eto sasabihin niya, alam mo, magmula nang dumikit ako kay pastor, umangat ang buhay niya. Ano ang mas magandang pakinggan? Di ba mas okay yung makita natin na umangat yung kanya pong buhay, hindi yung umangat ang buhay ng pastor. Ulitin ko po, ay, you are an effective manager when you improve and add value to everything that comes into your hand. Meaning, yung isang bagay hinawakan mo kahoy. After ng mga ilang oras, yung kahoy naging upuan, naging lamesa, naging bahay. Diba? Meaning, nagkakaroon po siya ng value. Noong time po na kinreate ng Lord si Adam and Eve, hindi po sila binigyan ng lamesa, hindi sila binigyan ng upuan, hindi sila binigyan ng bahay. Lahat ay tinago ng Lord sa puno. At binigyan sila ng Lord ng talino na ilabas yung lamesa, ilabas yung upuan, ilabas yung mga furniture. Right?
sa lahat ng mga kahoy na nakikita nila. And indeed, they have created great things. Okay? Management is doing things right. So pag tayo po ay tumatakbo at nag-function po tayo as a manager, indeed, we are doing things right. Ginagawa po natin tama lahat ng mga bagay na nahahawakan natin. Meaning, lahat na dumidigas sa atin, no, yung kanila pong galing na ilalabas po natin, na i-develop po natin yung kanila pong mga galing. Trabaho natin na hindi lamang po magbigay ng instruction. Ang trabaho natin, mailabas natin yung galing ng mga tao. Okay? Any person na didikit sa atin, dapat yung buhay pula ay pa-improve ng pa-improve, paayos ang paayos, paganda ng paganda. Okay? Isa sa pinakamagandang bagay na kailangan natin makita ay ito. Any person na didikit po sa atin, I hope you are going to desire na sasabihin nila sa inyo no, isang araw, magmula nang dumikit ako sa pastor na yan, malaki ang binago ng buhay namin. Umangat kami, nag-improve kami, umasenso kami. Okay? That is our goal as a manager. Ini-improve natin yung buhay ng mga tao. Now, syempre, habang nai-improve natin yung buhay nila, nadadamay din po tayo dyan. Okay? Meaning, hindi lamang po tayo nakikinabang. Even yung ibang tao, nakikinabang po sa pamagitan ng buhay natin. Now, always be reminded by these things, right? That someone needs someone and someone needs you and me. Dapat makita mo bilang isang lingkod ng Diyos, right? Na kailangan ng mga tao sa paligid mo, yung talino mo, yung galing mo, yung pagmamanis mo. Ibig sabihin, makita nila na sa pamamagitan ng buhay natin, pwede sila mag-improve. That's why alam nyo, na ang church ay hindi lang po pwedeng focus natin ay puro spiritual. Ay ang mga tao ay totoo. Okay? Meron po silang kaluluwa, meron silang espiritu. At higit sa lahat, meron po silang katawan na nangangailangan ng mga probisyon. Walang ibang magtuturo sa kanila kung paano umangat kung hindi rin tayo mismo na pinagkatiwalaan ng Lord. Okay? O pinagkatiwalaan ng Panginoon na i-handle at sila po ay mai-improve po natin. Again, I hope marami po tayong natutunan sa atin naman na pag-usapan. Please, no, make way to continue to share yung ating pong vision sa mga kilala natin mga pastor. Keep on desiring to become an effective manager. Okay? Influencing not only the disciples under our care, but all those pastors around us. So, this time, I want you to get your Bible and allow me to pray for you. Okay? Lagay mo sa tapat ng puso mo. And I want you to follow the simple prayer. Just simply say, Abba Father, this very moment, I am so thankful for learning a lot of things about management. Thank you for teaching me about its history and background. Starting today, I will move myself to become an effective manager. Not only a good shepherd and a good leader, but a great manager who will lead the church into its greatness. I honor you, Abba. This I pray in the mighty name of Jesus. Just raise up your hands as I pray. Abba Father, I bless this pastor right now, declaring your goodness, your favor, grace, and mercy. Continue to bless them in all aspects and allow them, Abba, that they will continue to walk righteously, knowing every principle in the Bible, and allow their life to become a living testimony that will create a greater things in the life of those people around them. Help them that through their life, any person po na magko-connect sa kanila, magkakaroon ng malaking improvement. And I declare, Abba Father, that they will become a great manager of the church in all aspects. Prove your word that you are able to bless them beyond their expectation. This is our prayer, expecting your kingdom to be manifested in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Again, no, I'm expecting na marami po kayo natutunan. Please make way to write down everything na ating pong mga learnings. And if you have any question, do so. You can message me directly sa aking pong messenger account. Okay? And make way also to share yung ating pong mga learnings sa body of Christ. Always be reminded that someone needs someone and someone needs you and me. Maraming mga pastor, kailangan lang ng tulong po natin. Let us help them to reach their full potential. This Pastor Robert A. Vilenta of Equippers and Harvesters. God bless you all and bless God.